Hindi sa pag-ibig, kundi sa operasyon kontra droga nahulog ang isang babae sa Lima, Peru. Pinagbukayang Valentine's Day surprise kung saan ang pulis nag-teddy bear costume pa at may bitbit na hugis, pusong balon. Nang kumagat ang target na drug dealer umano, kumilos na ang ibang operatiba saka siya inaresto. Na-recover umano sa bahay ng suspect ang iba't ibang klase ng iligal na droga. Arestado rin ang kanyang anak na ayon sa mga ulat ay sangkot din daw sa iligal na droga. Muli na namang hinarang at sinalubong ng radio challenge ng China ang paghahatid ng ayuda ng BFAR sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Pero pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na napaalis nito ang barko ng BFAR sa naturang bahura. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, sa 3 beses nating paglipad tungo sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, mula yan kahapon hanggang kanina ay natanaw natin na tuloy-tuloy sa kanyang misyon ang barko ng BFAR doon sa Baho de Masinloc. Palapit pa lang sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. May radio challenge ng tinanggap ang aming mga piloto mula sa Chinese Navy. Philippine aircraft, this is Chinese Navy warship calling. You are approaching China's Hongye Island. This radio message is being recorded. This is the Cessna 208 Bravo RP-1077, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft of the Philippine government, conducting a lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Paalala pa ng piloto ng BFAR sa kanila, reviewin ang mapa dahil sila ang lagpas sa itinakdang Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Based on the 1982 UN Convention and the Law of the Sea, we are free to fly and operate as the international law allows. China as a signing member of the UNCLOS on 10 December 1982, you are requested to abide the said convention. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Pero sa loob at labas ng Baho de Masinloc, matindi ang presensya ng mga Chino. Mula rito sa area ay makikita natin yung mga mangingisdang Pinoy na nasa gilid lamang nitong Scarborough Shoal. Ang nakalulungkot doon sa pinakabukana nitong shoal ay naroroon yung mga China Coast Guard vessel at may nakita pa tayo na floating barrier kaya imposible talaga na makapasok ang mga mangingisdang Pinoy doon. Ang floating barrier ay ibinalik sa bunganga ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na nilagyan na rin ng barrier ng China pero pinutol ng Philippine Coast Guard noong Setyembre ng nakaraang taon. 124 nautical miles lamang ang layo ng shoal mula sa Zambales. Ito ang bukana ng Scarborough Shoal at makikita natin mayroong floating barrier at may mga nagbabantay pa na mga na-rigid hull na mga boats ng China Coast Guard at sa loob nito may 2 China Coast Guard vessel na nakaangkla na. Dahil di makapasok ang ating mangingisda sa loob ng shoal kung saan sinabing mas hitik ang yamang dagat, nagtitiyaga na lang sila sa mga mahuhuli sa labas nito. At ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na misyong maghatid sana ng ayuda sa mga mangingisda, bantay sarado rin ng China Coast Guard at mga Chinese militia malapit sa bunganga ng shoal. Halos hindi ito makausad dahil sa pangaharang ng dambuhalang China Coast Guard vessel. Hindi basta nagpapatinag ang ating tropa. Kahit hanggang hapon, tuloy pa rin ang radio challenge ng mga Chino. Philippine aircraft, this is Chinese Navy warship calling. You have approached the air adjacent to China's Hongye Island. To avoid miscalculations, please alter your course outwards. Over. Hindi tanaw sa malayo, pero sa malapitang kuha, nasa 16 na mother boats ng mga mangingisdang Pilipino ang pumalibot sa BFAR vessel, datutamblot para sa ayudang pagkain, tubig at krudo. Habang ginagawa ang humanitarian mission na ito, nakapalibot din ng China Coast Guard at militia vessel. Hanggang sa ikalawang araw ng paglipad ng BFAR aircraft kanina, nasa loob pa rin ng shoal ang 2 barko ng China Coast Guard at may floating barrier pa rin sa bunganga nito. Marami pa ring radio challenge ang mga Chino. Nag-issue rin ng radio challenge ang BFAR na sinagot ng mga Chino. Mula pa kahapon ay naririto na yung BFAR vessel sa West Philippine Sea malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Hanggang ngayon ay nakikita natin sila doon sa ibaba
Kasama ng mga mangingisdang Pilipino, patuloy sila nagbibigay ng ayuda gaya ng pagkain, tubig at krudo sa mga mangingisdang Pilipino. Binabantay naman sila ng China Coast Guard at militia vessel. Pinabulaanan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na napaalis na sa Baho de Masinloc ang barko ng BFAR. The main objective of the Chinese government, why they are doing this kind of false narrative, is they want to tell their own public audience that they are carrying out their own actions to prevent the Philippine government vessels in patrolling Baho de Masinloc. They are lying. Mel, sa huling bilang ng Philippine Coast Guard pati ng BFAR ay nasa 20 mother boats na mga mangingisdang Pilipino ang patuloy na nangingisda doon sa paligid ng Baho de Masinloc, at ang maganda nga, Mel, ay hindi sila iniwan ng barko ng BFAR. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Samantala, muling sinabi ng China na tinaboy nila ng naaayon-anil sa batas ang mga barko ng BFAR na nasa Baho de Masinloc. Sa pahayag ng China Coast Guard na nakapost sa website ng Chinese Ministry of National Defense, sinabi nitong profesional at maayos ang ginawa nilang pagtataboy. Sabay giit na merong hindi makikwestyong soberanya ang China sa Baho de Masinloc at mga kalapit na dagat. Pinabulaanan ng National Security Council ang umano'y pagtaboy sabay giit sa sovereign rights ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at dagat sa loob ng exclusive economic zone na kinikilala ng international law. Dagdag pa ng NSC, ang anumang pagtatangka na takutin o itaboy ang mga mangingisda ay paglabag sa international law at pagbaliwala sa 2016 Arbitral Award. Tiniyak ng Justice Department na patuloy na gumugulong at tinututukan ng ahensya ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Sinabi po yan ng tagapagsalita ng DOJ, kasunod ng apela ng ilang kaanak ng mga nawawala dahil sa di na raw nasundang case conference. Humingi na paumanhin ng DOJ, sabay giit na kahit hindi nagkakaroon ng pulong, tuloy sa pagtatrabaho ang NBI at PNP. May mga bago na nga raw silang ebidensyang hawak na mismong si Secretary Boying Remulla ang magpapaliwanag sa mga kaanak. Plano raw nilang magsagawa ng case conference sa susunod na linggo. Huwag kayo mag-alala, patuloy pa din ang kaso, and yung case build-up po ay in progress naman. Lahat ito ipapaliwanag ni Secretary Remulla mismo pagdating niya dito sa DOJ. Most likely next week, either Thursday or Friday, i-contact po namin ang mga pamilya para po mag-set ng meeting. Isa ka ba sa mga takot sa karayom o kaya surgeries? May bagong tech kaugnay na mga operasyong robot-assisted na less invasive kaya mas mabilis ang recovery ng pasyente. Ako mismo, sumubok sa pinaka-advanced robotic surgical system sa bansa na talaga namang game changer. Robot-assisted surgeries? Mas ni-level up yan with this game-changing state-of-the-art technology. You heard that right, dahil ang isa sa mga pinaka-advanced na robotic assistant surgical system, nandito na at magagamit na natin dito sa Pilipinas. Yan naman ang susubukan natin mamaya. Pero bago natin masilayan ang million-dollar robot na yan, magsusutap, scrub in muna tayo. Pinasilip mo na sa amin kung paano gumagana ang previous version nito in action. Less invasive ang mga robot-assisted surgery dahil ang operasyon gumagamit lang na maliit na hiwa, kaya mas mabilis daw ang recovery. These machines give us the ability to handle instruments inside the body through small holes. Parang nag-oopera rin kami ng nakabukas ang katawan ng tao. I did not expect to witness a live surgery or an experience. And we got the first look ng pinaka-latest na version nito, ang Da Vinci Xi. Ito po, meron na siyang laser guidance. Itatapat lang namin yung laser doon sa organ
all the other arms will move automatically to give us the best position. If we do open surgery, for example sa prostate, ang blood loss ng mga pasyente namin nasa mga 800, 1 liter, 1.5 liters on a regular open surgery. Sa robotics po, it is less than 100 ml. Less than half a cup of blood. Ngayon po nagsisimulate si Doc Dennis. Ito po yung nangyayari sa loob. Tapos, ito yung machine, ito yung Da Vinci. Tapos ito si Doc Dennis. Okay guys, so we are given a once-in-a-lifetime opportunity. Try natin at least. I-control yung machine. Yan, pull it up a bit, then cut in the middle. Okay guys, ito na. Moment of truth. Pasok mo pa yung scissors mo. Ayan. Yan, cut there. Pwede ka na Cirujano. Parang hawak ko yung mga instruments. Wala siyang delay. Nung nakasilip tayo dun sa camera, yung movement niya sabay na sabay dun sa taong nag-ooperate. Sa lahat po ng outcomes ng surgery, it is still the surgeon that drives his experience, his expertise, his knowledge. There you go mga kapuso. Today we had a once-in-a-lifetime experience na masubukan yung robotic-assisted surgical system at nakakatuwa po ma-witness firsthand kung paano nagtutulungan hand-in-hand ang technology and human skills. Amazing episode today mga kapuso. So, para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Big winner ang Kapuso Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Dito muling itinanghal na TV Station of the Year ang GMA Network at Best TV News Program naman ang 24 Oras. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling nagwagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. Tinanggap ang award ni Senior Vice President, Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, kasama ang news personalities, artista at iba pang opisyal ng Kapuso Network. On behalf of the men and women of GMA Network, led by our Chairman and Advisor, Attorney Felipe Algozon, our President and CEO, Gilberto R. Robin Jr., maraming salamat, Trinity University of Asia. Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV. 24 Oras ang Best TV News Program. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal, sina Senior Program Manager Antonio Magsumbol, 24 Oras Anchors Emil Sumangil at Vicky Morales na nanalong Female News Anchor of the Year. Maraming salamat. Talagang isang napakagandang inspirasyon ito para sa atin. Lalo na ngayon, marami tayong kinakaharap ng mga challenges. Kailangan talaga maging true tayo sa panata natin, which is, yung integrity, commitment to our work, and of course, yung malasakit. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. Best Public Service Program Host si Emil Sumangil para sa Resibo, Walang Lusot ang May Atraso. Si Game Changer host Martin Javier, muling kinilala as Best TV Sports Program Host for 2 years in a row. AM Radio Station of the Year naman ang DCBB. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Documentary TV Show ang Reporter's Notebook. At Best Morning Show ang Unang Hirit. Best Game Show ang Family Feud. Best Comedy Program ang Pipito Manaloto. Ang Kapuso Prime Series na Royal Blood ang Best Primetime Drama Series. At Best Primetime Drama Series Actress ang bida nitong si Rian Ramos. Best Variety Show Host for TikTok Clock si Kapuso comedian Pokwang. Breakthrough Artist of the Year si Sparkle 10 member Ashley Ortega. Child Star of the Year si Ewan Micael para sa Firefly. At Director of the Year si Zig Dulay. Film Actress of the Year si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa pelikulang Rewind. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa pagpapatuloy ng Road to NCAA Season 100, mga pambato naman ng AIAC Generals, Arellano Chiefs at San Sebastian Golden Stags ang sumalang
sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Matapos sumalang ang Jose Rizal University at San Beda University, sumabak na rin ang iba pang NCAA member schools sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series. Nakilahok dyan ang Emilio Aguinaldo College, Arellano University at San Sebastian College, Recoletos. Bili ni Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News at Regional TV and Synergy na si Oliver Victor Amoroso sa mga student-athlete. Always remember that social media is a potent tool, no, that can amplify your journey as a student-athlete. Ang social media ngayon isang platform to champion din yung mga causes close to your heart. Lahat ito gamitin mo to use your influence to make a positive impact. Ibinahagi rin ng GMA Digital Team sa mga itinuturing na new heroes of the game kung paano maging epektibo at responsable sa paggamit ng social media. Nagbigay rin ng tips para mas mapalawak ang kanilang digital presence, gaya ng pagbabahagi ng kanilang buhay sa loob o labas man ng hardcourt. Pati ang mga kwento ng inspirasyon sa likod ng kanilang jersey. Na-realize ko na may mga benefits pala na pwedeng makuha ko sa pagpo-post sa SOCMED. Makaka-inspire ako ng mga batang gustong mag-basketball. Hindi lang basketball yung ipakita ko. Sa likod din ng basketball kung ano ako at ano yung mga ibang ginagawa ko pa. Highlight din ng digital literacy session ang mas malalim na koneksyon o engagement sa kanilang fans at iba pang mga taga-suporta. Ang pinaka-nagustuhan ko po talaga doon yung mag-approach ka ng fans and mag-reply. Kahit simpleng reply lang, parang malaking bagay na yun sa fans. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Handa ng lagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sampinang hiniling ni Senadora Riza Ontiveros para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang sampina ay para padaluhin ng pastor sa investigasyon ng Senado ukol sa umano'y pag-abuso nito sa mga miyembro ng kanyang religious group. Ayon kay Zubiri, natambakan siya ng trabaho kabilang ang mga dokumentong dapat niyang pirmahan dahil sa mga pag-atake sa Senado kaugnay sa anyay Peking People's Initiative. Pero anya, nakahanda na raw ang inihaing sampina para kay Kibuloy at pipirmahan niya ito pagbalik ng opisina matapos ang kanyang mga engagement sa Visayas. Kabi-kabilang milestone sa kanilang private life ang ibinahagi ng Sparkle Stars. Kabilang dyan ang preparation ni Sofia Pablo sa kanyang debut at engagement ni Shira Diaz at EA Guzman na ngayon lang nila ini-reveal after 2 years. Makichika kay Nelson Canlas. Bago ang 11th anniversary bukas ni naunang Hirit Morning Sunshine Shira Diaz at Lilet Matias Attorney at Law star EA Guzman, sumabak sila sa mystery memory game kanina. Isa sa mga pinahulaan ang special photo na ito ng dalawa. Hindi ito sa taping, hindi ito eksena ng taping. Ito po ay nangyari sa aktual na sitwasyon. Shira and I are engaged. Nangyari raw ang proposal noong December 25, 2021. I love you so much. I want to spend the rest of my life with you. Sa harap ng mga mahal natin sa buhay, Shira May de la Cruz, a.k.a. Shira Diaz. Will you marry me? At kung bakit ngayon lang daw nila inamin ito sa publiko. Kasi sa totoo lang, ngayon ko lang na-feel talaga na ready na ako. Ready na akong gumawa ng pamilya in the future, makasama siya habang buhay. So, sobrang ready na ako. Gusto ko na ipagsigawan sa mundo na kung gaano kami nagmamahal, kung gaano ko siya kamahal. I respect Shira a lot, so nirespect ko lang yung time niya. I know na pag nag-propose ako, baka mag-no siya sa akin. That's the truth. Pero naniwala ako sa pagmamahal niya and
alam niya na pag nag-propose ako sa kanya, pag nag-yes siya, I'm willing to wait. Shira Diaz, my fiancé, I love you. May special gift din ang unang hirit family kay Shira, ang standee ni EA at ang kanyang BTS bias na si Jungkook. Jungkook, sorry! Magsisimula pa lang daw sina EA at Shira sa kanilang wedding planning. Life's milestone din ang pinaplano ni Sparkle teen star Sofia Pablo as she turns 18 this April. In full swing na ang mga plano sa kanyang debut. Ang napupusuan daw ni Sofia, isang Hawaiian tropical paradise theme. Hands-on din daw siya sa bawat aspeto ng kanyang big day, mula sa isusuot, disenyo ng venue, maging hanggang sa mga isa-serve na pagkain. Malapit nga po yung heart ko sa dagat. Tapos sinirin ako fan nung parang naka-ball gown. Tapos ang hirap kumilos sa loob ng debut mo. So gusto ko lang po talaga comfy even for the guests. Pero ayon kay Sofia, ayaw daw niya na masyadong traditional ang feels ng kanyang debut. Hindi rin ako magpe-perform. Hindi ako magpe-perform. Ayaw mag-perform na kaya. So just enjoy the part? Enjoyment lang po talaga. Tapos sabi ko po kung anong pinaka-shortest program na kaya kasi para lahat makapag-enjoy na agad after. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ang taus-puso po naming pasasalamat sa lahat ng estudyante, faculty at lahat ng bumubuo ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa award. Thank you. Ayan, very good. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.